Halin sa katawhan, ibalik sa katawhan. Sang tinalikdan nga 2010 nga piniliay, sang si Governor Dodo Pingoy nagpapili bilang gobernador sang aton probinsya. Siya nagsaad nga himuon niya ang tanan nga iya masarangan, agud matuman ang tanan nga mga plano niya para sa South Cotabato. Bilang congressman sa segundo distrito sa South Cotabato, naging prioridad naton ang health, education, and environment. Nakita naton ka-importante ang kaayong lawas sa aton mga katawhan, kay kita isa ka doktor, naging chairman pa kita sa Committee on Health sa Kongreso. Amo man ang aton plano nga tagaan gid prioridad, tagaan pundo diri sa aton nga probinsya. Isa ka prioridad naton amo ang paghatag sa universal coverage sa health insurance. Para kung in kaso magmasakit na sila, dapat sa ospital, dapat sa doktor sila magkadto, hindi sa politiko. Isa pa nahimo naton sa Kongreso ang pagpanubo sa presyo sa bulong by 50% paagi sa atong cheaper medicine law. Bago lang nag-announce ang atong Secretary of Health, Secretary Cabral, na 94 na kabulong mga essential meds nga nasulod sa ining atong tawag ng maximum drug retail price. Ang isa pa naton nga himuon amo ang pag-ayos ang serbisyo sa aton mga hospital, mga district and provincial hospital. Isa pa nga ginatagaan naton prioridad amo ang edukasyon. Tungod kay sa aton nga Millennium Development Goal, pinasiling nila nga dapat by year 2015 ang aton mga kabataan should be able to read and write. Initagaan naton atensyon para nga maabot naton ang aton Millennium Development Goal for year 2015. Nagapati kita sa importansya sa edukasyon. Nakisiling naton amuni ang big equalizer kag amuni makahatag sang maayo nga buwas damlag sa aton mga kabataan. Ang isa pa nga tagaan naton prioridad amo ang pagsalba sa aton nga environment, and this will be given priority kay tungod hindi na pwede kita kaulat kay nakita naton ang epekto sini brownout, ang epekto sa katawhan, ang epekto sa mangunguma, ang epekto sa tanan. Okay? Ining aton mga prioridad, implementar ini naton with transparency, accountability, and it should be participatory nga ang tanan ng mga umuluyo sa probinsya sa South Cotabato kapamatian naton kag makita niya kundi nagakadto ang pundo sa gobyerno. The government closest to the people governs best. Nagapati gid ako nga dapat naton pamatian ang sentimento kag boses ng katawhan. Amo na ipalapit naton kag abrihan ang Kapitolyo sa katawhan. Humalin sa pagpungko niya bilang gobernador, ginhatagan niya sang prioridad ang programa sa maayong pagdumala, ikayong lawas, edukasyon, kalinong kagkatawhayan, mainuswagon nga ekonomiya, transparency sa pagdumala, pagdula sa korupsyon sa sistema, kag pag-abuso sa gahom. Bilang pagkilala sa pagdumala ni Governor Dodo Pingoy, ang probinsya sang South Cotabato ginpasidunggan sang Gawad Pamana ng Lahi Award tungod sa epektibo kag transparent and accountable local governance nga gin-award sang DILG. Kita ginhatagan man sang Seal of Good Housekeeping para sa paghatag importansya sa mga serbisyo, programa kag mga proyekto para sa katawhan. Nakuha man naton ang ikalima nga pwesto sa bilog nga 80 ka mga probinsya sa Pilipinas sa Local Government Performance Management System. Kita nagapanguna man sa DOH sa bilog nga rehiyon sa paghatag serbisyo para sa ikaayong lawas. Ginhatagan man sang pasinungog ang South Cotabato bilang most business-friendly LGU sang Philippine Chamber of Commerce and Industry bilang pagkilala sa pagpanikasog sang probinsya sa pagpaasenso kag pagpauswag sang small and medium enterprise.
Napilian man sang World Bank Consultants ang South Cotabato bilang numero 1 sa bilog nga Mindanao sa pagpatuman sang Mindanao Rural Development Project. Ang Surala Cluster Sanitary Landfill ginkilala sang Kalikpook Foundation bilang isa sa pinakamaayo nga local project o inisyatibo nga nagapatuman sang solid waste management sa aton pungsod. Ang barangay poblasyon sang Tupi kagang probinsya ginkilala bilang isa sa 3 sa napulo ka most outstanding LGU sang Pilipinas sang Galing Pook Foundation. Sa sulod sang duha ka tuig, ginkilala man bilang Crown Awardee o Consistent Regional Winner on Nutrition ang probinsya sang South Cotabato. Kag nagalawom kita nga makuha naton subong nga tuig ang Hall of Fame Award. Sa linya sang edukasyon, ang aton kabugwason paglaom scholarship program ang nakapatapos ang 28 ka mga eskolar. Ang iban sa mga ini ang nagtapos bilang magna cum laude kag cum laude. Kag ang iba naman nanguna sa mga board exams. Ginpasangkad pa ni Governor Dodo Pingoy ang ini nga scholarship program para malakip ang modular short-term courses, secondary and primary school grantees. Sa subong nga tuig, mayara na sang 378 ka mga eskolar nga nakakuha sa mga degree courses nga may alokasyon nga 15 milyones pesos. Ang 1.2 million pesos nga pondo nga ginalokar sa 159 ka mga estudyante ang nakakuha naman sa mga modular kag short-term courses. Mayara sang 8,500 nga mga primary grantees kag 4,997 ka mga high school grantees nga may pondo naman nga 7.9 million pesos. Ang aton nga scholarship program ang yara sa tama nga direksyon. Bilang pagpamatuod, may eskolar nga nangin board top-notcher sa bag-o lang natapos nga accountancy board exams. Gindugakan ang budget sang Special Program for Employment of Students o SPES para ma-accommodate ang mas madamo nga estudyante agud masuportahan ang ila financial nga kinahanglanon para sa ila nga pagtuon. Base naman sa pagpanikasog ni Governor Dodo Pingoy, nagpatindog ang Philippine Science High School sang ila 11 nga eskwelahan diri sa aton sa may Rehiyon 12. Kag magabukas ang ini nga eskwelahan sa sini nga school year. Naghatag man sa 800 ka mga bangko para sa daycare centers, 250 ka mga lamesa, kag 7,500 ka mga armchairs. Nag-hire sang 72 ka mga manunudlo nga ginpunduhan sang Provincial School Board para masabat ang kakulangan sa mga manunudlo diri sa aton probinsya. Ang Provincial Environment and Management Office o CONPEMO ang nakatanom sang 10,000 ka mga binhi sang kawayan sa Coronadal City, Tampakan, Surala kag Nurala para mapaligon ang gilid sa mga suba kag sapa. Ang Avladan naglunsad sang reforestation kag upstream resource management program sa Columbulo, Surala kag nagtukod sang riverbanks protection sa gilid sang Ala River sa Ambalgan, Santo Niño. Ang Provincial Engineering Office nagtukod sang 7 ka mga flood control systems nga nagakantidad sang 6 milyones pesos para mahatagan sang pagpugong ang pagbaha kag drainage systems sa delikado nga mga lugar. Nakarehistro sang kapin 16,140 ka mga pamilya sa PhilHealth kabahin sa pagpalapnag sang universal coverage sang PhilHealth para sa mga pigado nga pumuluyo sang probinsya sang South Cotabato. Ginpasanyog man ang serbisyo kag fasilidad para sa ikayong lawas pinaagi sa paggamit sang pondo nga 26 milyones pesos halin sa Department of Health. Ang pagpakig-ugyon sa mga pribado nga sektor pinaagi sa Health Plus Shop kag iban pa nga mga party list groups ang naghatag sang kasiguraduhan sa mga pigado nga residente sang probinsya nga makabakal sang barato nga mga bulong sa sulod sang provincial hospital.
Ang kita sang South Cotabato Provincial Hospital nakalabot sa 87 milyones pesos sang tinalikdan nga tuig 2012 kumpara sa 56 milyones pesos sang 2011 kag 49 milyones pesos sang 2009. Nagtaas ang kita sang South Cotabato Provincial Hospital bangod sa pagtaas man sang pagbayad sang PhilHealth kag hindi halin sa bulsa sang aton nga mga pigado nga mga kauturan. Ang probinsya ang nakig-upod sa Alfonso Yuchenko Foundation Incorporated para sa libre nga pag-opera sa myoma, ovarian cysts, thyroid glands, kag cleft, lip, and palate. Sa pagpakig-ugyon man sa Dental Seminars Mission sang Belgium, 53 ka mga Belgian dentists ang nagbisita sa aton probinsya agod maserbisyohan ang 6,110 kag 45 ka mga naoperahan nga mga pasyente. Libre nga serbisyo sa kayang lawas ang nabaton sang 16,953 ka mga pasyente nga mga pigado kag tribo sa nagkalain-lain nga mga barangay sa paghiwat sang Summer Medical and Dental Mission nga mas kilala nga halad ni Governor Dodo Pingoy para sa Barangay Health Improvement Program. Ang 53 milyones pesos ng Upper Valley Community Hospital sa Surala ang natukod sa paghinugpong sang mga politiko kag mga pribado nga sektor. Ang Upper Valley Community Hospital ang ginpatukod para maserbisyuhan ang 5 ka mga munisipyo sa Ala Valley area. Halos matapos na ini nga tuig kaginalauman nga mainagurahan subong man nga tuig. Ang katuyuan sang sini amo nga mabuhinan ang pagdugok sa mga pasyente sa provincial hospital. Sa agrikultura, ang pag-uswag sa teknolohiya kag technical assistance nagprodukto sa 977 million nga mga similya sang tilapia humalin sang tuig 2011 tubtob tuig 2012. Ang opisina sa Provincial Agriculture nag-implementar sa mga nagkalain-lain nga mga programa sa agrikultura para masuportahan ang mga panginahanglan sa mga mangunguma sa aton nga probinsya. Ang probinsya ang nakakuha man sang kapin 8 milyones pesos halin sa Community Fund for Agriculture and Development sang Mindanao Rural Development Program o kon ang CFund MRDP. Arthur Dodo Pingoy programa sa Bilang pruweba sa kapasidad ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ini ang abtik nga nagresponde sa pagtabang sa 2,317 ka mga pamilya nga nangin biktima sang buhawi kag 27 ka mga biktima sang pagbaha kag 7 ka landslide sa sulod sang 3 ka tuig. May 4,727 ka mga sako sa mga bugas ang gintigana para sa Food for Work para sa mga komunidad pareho sang pag-ayo sa mga guba nga dalan, barangay, roads kag para man sa mga biktima sang kalamidad. Akod na nabalaan. Sang tuig 2012, madamo nga mga turista ang nakabisita sa aton probinsya. 57,239 ang mga local tourists, samtang 261 ang halin naman sa gawas sang pungsod. Kung maobserbahan, madamo sa mga foreign tourists ang nag-attend sa aton Tinalak Festival. Ang Ala Valley Landscape Development Alliance aktibong man nga naga-implementar sang eco-cultural tourism projects sa Ala Valley area. Ang aton nga income halin sa zipline nagtaas sang 4.4 million pesos sang tuig 2012. Ang administrasyon ni Governor Dodo Pingoy ang nagpasemento kag nagpakayo sa mga 7 ka mga dalan padulong sa mga tourist areas diri sa aton sa probinsya. Kag ini nagabalor sang 44 milyones pesos. Ang Banga Tunurala Road ang ginpasemento sang sining administrasyon bilang ilis sa daan nga aspalto nga kalsada sang nagligad nga administrasyon.
Kadamuan sa mga kalsada lubak-lubak kag mabudlay agihan sa mga pasahero kag salakyan. Para makompleto ang pagpasemento ang nabilin nga 12 kilometers nga kalsada ang ginbahinan sang 120 milyones pesos para mapakayo na ang ini. Ang isa sa gintagaan sang importansya amo ang pagpaligon sang seguridad kag paghatag sang pagbulig kag suporta sa Philippine National Police, South Cotabato kag sa 27th Infantry Battalion, Philippine Army. Mga salakyan, motorsiklo kag mga kagamitan kag iban pa nga mga pasilidad ang ginhatag bilang suporta. Naghatag man sang closed circuit television o CCTV nga gingamit sa 5 ka mga major entry points ang probinsya para mabantayan ang mga nagagawas kag nagasulod nga mga salakyan sa aton probinsya. Humalin 2010 tubtub 2011 ang insidente sang krimen nagnubo sang 38%. Ang pinakanubo nga crime rate nga narehistro sadtong Nobyembre 2012 sa 27%. Ang probinsya ang unang nagpatuman sang halfway out program, kaupod ang Parole and Probation Office nga nagahatag sang tsansa sa mga preso nga makapiyansa kag matagaan sang bag-o nga kinabuhi sa gawas sang presohan. Ang pag-issue sang Executive Order No. 28 Series of 2011 ang nagamando sa pagkilala sa mga lugar nga may mga illegal nga mga hydraulic mining. Ang pagtukod sa Provincial Anti-Banlas Intelligence Investigation Task Force nagapahintulot sa anti-banlas raid nga nagresulta sa pagpugong sa mga illegal quarry kag mining sa probinsya. Nagpagawas man sang stoppage order sa mga tunnel operators kag processors nga wala permit kag nagpatigayon sang 4 ka mga dalagko nga mga anti-banlas raids sa diin naaresto ang 13 ka mga small-scale miners kag 32 ka mga quarry operators nga wala nagsunod sa layi. Halin sa 15 ka mineral processing permits kag 2 ka mining permits, nahimo naton nga napasaka sa 64 ka mineral processors kag 159 tunnel operators ang may permits. Bangod sini nadugangan ng aton mining revenues ang 2,350,388 pesos. Halos triplihon ang kabilugan nga revenues ang tuig 2008, 2009 kag 2010 nga nagatotal lamang sang 838,854 pesos. Aton man nga naduble ang mining revenues ang tuig 2012 nga umabot lamang sang 5,644,975 nga nalampasan sang nagligad sang napulo ka tuig nga mining collection. Naigo man naton ang all-time high record sa quarry kag mining revenue collection sa kantidad nga 9,276,965 pesos and 85 cents sang 2011 nga nagpakita sang 67% increase alin sang 2010 kag ini ang nalampasan pagid sang 2011 nga may collection nga 15,790,315 pesos. Sa padayon nga misyon nga ipalapit ang Kapitolyo sa katawhan sa sulod sang 3 ka tuig, ang probinsyang nagpatigayon sang Paskuhan sa Kapitolyo kung sa diin nagahatag sa pamaskong handog sa mga miyembro sa nagkalain-lain nga sektor, kapareho sa senior citizens, vendors, laborers, LGBTs, kabataan kag mga pamatanon. Kusog man ang pagsuporta sa Sports Development Program, pinaagi sa nagkalain-lain nga mga aktibidades nga ginapangunahan sang probinsya. Subong sang Yearly Sports Aral Program o kon Kasibulan Program nga nakabenepisyo na ang kapin sa 3,000 ka mga estudyante. Nagapatigayon man kita sang regular nga sports competitions kag pagpadagtag sa mga sports accessories para sa aton nga mga local sports councils kag ang paghatag sa bulig finansyal sa mga nagkalain-lain nga sports clubs.
14 ka mga mini gyms nga nagakantidad sa 18 milyones pesos ang ginpatindog sa naglain-lain nga mga barangay para masuportahan ang sports program. Ang buhian. Para malabot ang layo kag pigado nga mga barangay, nagapatigayon kita sa community outreach program sa diin 19 ka mga komunidad ang nahatagan sa mga pagkaon, serbisyo medikal, check-up sa mata, antipara kag dental services. Nagapanghatag man sa mga sibilya sang gulay kag purga sa mga hayop kag madamo pa nga iban. Ginkilala man ang dako nga serbisyo kag sakripisyo sa mga daycare workers, nutrition scholars, BHWs o kun mga barangay health workers. Amo nga gintaasan nato ng ila sini nga honorarium kag iban pa nga mga insentibo. Sang pumuluyo, aton liwat siya nga ibutang sa Para magmangin maayo pa ang serbisyo, inumpisahan ang mas maaga nga pag-abot sa mga empleyado kag ang pagpatuman sang no noon break policy. Si Gov. Dodo Pingoy sa pinakaulihing State of the Province Address naghambal. Madamo pa nga mga trabaho ang dapat atubangon kag tapuson. Kag hindi kita magpahuway kag makontento lamang sa mga statistical figures nga aton makita. Pinalangga ko nga pumuluyo sang South Cotabato. Ang tanan nga ini wala ko napuhat kung wala kamo. Ang inyo pagsalig kag suporta amo ang kusog nga ako ginagamit para malabot ini tanan. Sa Mayo 13, liwat ako nga mangayo sang inyo suporta. Kag kun ini ihatag niyo liwat sa akon, tinguhaan ko nga malabawan ang tanan nga nalabot naton sang 3 ka tuig. Upod kita nga kabuton ang katumanan sang aton damgo. Kag kita makasiling ang probinsya ko ginapabugal ko. Bangod sa South Cotabato, amo na ya. Governor